Kasama natin ang mga residente ng San Andres Bukid kasama si Mobile Journal Francis Rivera. Abe Francis, maliban dun sa mga nakausap mong sina Nanay Mila at si Elena, gaano ba karami yung mga nakatira dun sa ilalim ng tulay? Actually, Pops J, 100 pamilya yung mga nakatira dyan. Kasi mahaba yung tulay na yan may Osmeña Highway, yung isang buong tulay na yun. Ay yung tunnel na sa loob nun. Ito, magkakapamilya na sila. So, nilagyan nila ng boundary yung gitna kasi daw minsan tagusan to ng mga magnanaka, hold-upper, dyan nagtatago. So, ang ginawa nila, hinarangan nila yung gitna. So, etong side na to, sa Barangay 800, 50 families silang nagsasama-sama dyan sa tulay na yan. Ayun, bakit daw sila pinaalis sa lugar? Well, syempre, Paps, aminado rin naman sila na sila'y illegal settler. No? At yun nga, sila'y galing dito sa mitabi ng PNR. So walang binigay na relokasyon. Kaya tumuloy sila dito sa loob ng ilalim ng tulay. Ngayon naman gusto naman na talaga nilang umalis, no? Dahil nga syempre sino daw bang gusto manirahan sa ganung kasikip, no? At mainit talaga lalo na sa gabi kasi yung singaw nung tulay. Ikaw pinuntahan mo yung lugar na yan, kung saan sila nakatira. Pakiramdam mo ba delikado talaga? Yes, Pops J, lalo na kapag maulan. Kasi yung tubig tataas syempre. Tataas Para kang nasa nasa gilid na talaga sila yung tubig ng ilog And yung amoy and yung basura kasi doon minsan napupunta kaya nakasusulasok Yes, Pops J, at marami ring mga sakit na pwedeng makuha dito. Okay, may entry pass pang tinatawag, para saan ba yun? Yes, Pops J, actually yung nakausap natin yung mga residente doon. May bayad, pinagkakakitaan. Hindi, mayroon na silang mga may mga permit na sila nang galing sa NHA and ready na sila for relocation. Pero ang sabi nila, ilang years na nga raw na hindi sila nababalikan at yung parang pangako daw, napako na daw talaga na bibigyan sila ng relocation site, ng mga pabahay. At hanggang ngayon, nag-iintay na lamang sila. Willing naman daw sila umalis, pero yun nga, dapat pag alis nila, meron silang sure na matitirahan. Paano nila natitiis yung ganong klase ng panganib? Halimbawa, umulan, tataas yung tubig, pwede silang malunod o mawash out sila. Bakit nila tinitiis yan, Francis? Yes, Pops J, ang kwento katulad ng kwento ni Nanay Mila, parang hindi nila afford na magrenta talaga ng isang bahay. Na, dito ba may binabayaran sila na minimal na fee? May nagpapaupa sa kanila? Wala namang upa, pero yung binabayaran nila, yung metro ng tubig, saka yung malamang yan, jumper yan. Hindi naman yan lalagyan ng metro, di ba? Kaya yun yung binabayaran nila. At Pops J, 5K per month ang nila. Ang bill nila sa kuryente. Tapos ang nasa below 5K. May mga appliance sila sa ilalim. Magugulat kayo, Okay, habang hinihintay ang tulong ng gobyerno, Francis, ano ba ang karaniwang kabuhayan ng mga nakatira dyan sa ilalim ng tulay? Marami dyan mga street vendors. Yung mga nagtitinda ng mga street foods. At yung iba naman sa kanila, yung iba dyan parang nagiging tenant Merong pinapasok isang kumpanya, tapos dyan lang talaga sila nakikitira. Libre renta. Kasi libre renta. Ang babayaran lang nila tubig at kuryente. So, mas nakakatipid sila. So, kaya yung iba talaga, sinatsaga at tinitiis nila yung mainit. Ganyang kondisyon, Yung ganyang kondisyon, Pops J. Alright, lalaki pa ng daga dyan. Okay, maraming salamat. Mobile Journal Francis Rivera.